May dalawang empleyado ng isang establishment sa area ang sinaksak. Tapos yung regional manager hinihinalang suspect. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw. Dalawang empleyado ng isang establishmento sa Balsain Road, Centro Tuguegarao City ang nasaksak sa loob mismo ng establishmento. Dakong alas 5:40 ng hapon nitong Mayo 24 ngayong taon. Kinilalang biktima na sina Jacob, 33 anyos, kolektor mula sa Larion Alto at alias Christina, 32 anyos, cashier mula sa Cabo Piña Blanca, Cagayan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Tuguegarao Component City Police Station, itinuturing na suspect ang mismong regional manager ng establishmento na si alias Ace, 40 anyos, residente ng Blumentritt Street, Centro 1, Tuguegarao City. Ayon naman sa mga biktima, pumasok umano si alias Ace sa tindahan bandang alas 5:30 ng hapon upang gumamit ng comfort room bago mangyari ang insidente. Batay sa salaysay naman ni Jacob, matapos gumamit ng banyo, inutusan siya ng suspect na si alias Ace na pumunta sa backdoor. Pagdating doon, itinuro umano ng suspect ang isang bagay sa gilid ng bakuran at dito na siya sinaksak ng suspect sa kanyang balikat. Nakuha pa umano ni Jacob ang kutsilyo at nagawag makatakas. Samantala, ayon naman kay Christine, nang makita niyang tumakbo si Jacob ay lumapit siya sa suspect at doon niya nakitang dugo sa sahig. Dahil dito, napatumba umano ito sa takot at sinubukan pa umano niyang makiusap para sa kanyang buhay. Ngunit kinagat umano siya ng suspect sa tuhod at sinaksak din sa likod. Nagawa rin niyang kunin ang kutsilyo at sinipa ang suspect at nang ito'y bumagsak, dito na tumakas si Christina. Agad naman rumesponde mga patrol officers at SWAT personnel sa lugar upang investigahan ang krimen at inutusan din ang investigator na hanapin ang mga CCTV cameras sa paligid upang makatulong sa investigasyon. Isinugod naman si Jacob sa Cagayan United Doctor Medical Center habang si Christina naman ay dinala sa De Leon Hospital at isinugod din ang suspect sa Cagayan Valley Medical Center CMC matapos masugatan sa insidente. Hanggang ngayon, Mayo 26 ay nasa ilalim pa rin ng pagbabantay ng SWAT habang ginagamot. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Gary Matangay, hepe ng PNP Tuguegarao, hinihinalang baon sa utang at ito ang dahilan sa paggawa ng krimen ng suspect. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang pahayag ng mga biktima bago may sampa ang kaukulang kaso laban sa suspect. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.